Nagpapasalamat po ako kasi napakalaking bagay po nitong dumating sa amin. Kasi naging solusyon siya sa lahat ng problema po namin. Talagang malaki po yung pagpapasalamat po kayo, ma'am. Salamat po, Ma'am Maricel. Kasi isa po kami sa nabigay ng pagkakataon na mas baguhin pa yung buhay namin, mas paunla rin pa po namin. Salamat po. Nakarating din ang ating team sa Cagayan de Oro para mamahagi ng ating Hako Challenge Sari-Sari Store. So, tignan po natin ang kwento ni Sir Arthur. Ako po si Arthur Sinosa, 47 years old, from Cagayan de Oro City. Isa po akong tagaluto sa aming munting tindahan. Yun po yung tanging pinagkakakitaan namin. Tapos nilagyan lang po namin siya ng mga lutong ulam para po sa aming mga dagdag na kita, para maitaguyod namin yung mga pangangailangan ng aming 3 anak. Before, nag-waiter ako sa restaurant, extra ng karpintero. Pero mostly, nagluto na po ako kasi yung tindahan po namin, ang talagang namin, source of income. Kaya doon po ako nag-focus na talaga. So, dito po talaga kayo pinanganak? I'm from Pasay City, doon talaga ako pinanganak eh. Then, napadpad ako ng Cagayan de Oro dahil po sa lolo ko. Isa pong subcontractor ng Italian Telephone Communication. Then, nasama po ako rito, nagtrabaho. Hanggang sa nakilala ko po yung asawa ko at dito na po kami nanirahan. Nagsimula po kami sa pagtitinda talaga. Tulong-tulong, nagtulungan kami kung paano namin itataguyod yung mga anak namin. Nagsikap, lahat po ng pagkakakitaan, nirakit po namin mag-asawa yun. Yung asawa ko kasi nagtinda rin siya ng ibon. Tapos nagtinda pa kami ng mga damit ng bata. Namimili kami sa mga ukay-ukay, yung mga maayos pa. Talagang tinaga namin para meron po kami talagang ipantusto sa mga anak namin. Yung mga pagsubok na dumaan sa amin, talagang nilabanan lang din namin. Merong time na ilang beses kami nasunugan, 3 beses kami nasunugan rito. Kasi itong area namin talagang yung takaw sunog din eh. Tapos ilang beses na rin kami nabahaan. Yung meron din time na dumating talagang walang-wala kami. Pagka nagkakasakit yung anak namin, hindi namin halos alam kung saan namin kukunin yung panggagastos namin para maisalba yung buhay ng anak namin. So, paano niyo po na-overcome yung mga ganong sitwasyon? Sinasamahan ko po ng dasal, tapos talagang tatayuan ko siya para ilaban. Bigla na lang papasok sa akin yung mga idea na eto pwedeng pagkakitaan. Sasabihin ko sa asawa ko, tapos paplanuhin namin. Tsaka namin gagawin. Anong mga bagay ang hindi yung malilimutan na ginawa mo para lang matawid ang isang araw? Talagang naglako ako ng popcorn. Naranasan ko po yun. Yung pamasahe ko, imbis na sasakay ako, nilalakad ko lang talaga. Ginawa ko yun siguro makailang beses din. Pupunta ako sa mga matataong lugar, magdadala ako ng ice candy tsaka ng popcorn para kumita. Para pag uwi ko, yun, meron po kaming maisaing man lang, makabili man lang ng noodles tsaka itlog. Okay na po, malamanan lang yung aming mga sikmura. Meron po ba yung time na walang-wala kayo? Opo, yun? Yung time na yun, meron pang sakit yung isa, nasa ospital. Halos doon ako natutulog sa ospital kasi pag uuwi ka, makakabigat ka lang. Sa ospital kahit paano, nalilibre po ako ng pagkain ng araw na yun. Talagang tiniis ko, doon ako natutulog sa ilalim ng higaan ng anak ko sa ospital. Maglalatag lang ako ng karton. Then, ina-advise naman ng doktor pagka umaga, kailangan gumising para hindi nakakaya sa ibang mga may pasyente doon. Yun po yung role namin doon, nung time na walang-wala po talaga kami. Ni pambili ng gamot, wala. Inilalakad ko po yun sa mga mayor, sa LGU po para matulungan po kami. Pag naiisip mo yung mga nakarang nangyari, gaya ng mga pagsubok, ano yung naiisip mo po yun? Pagsubok lang talaga to kailangan lagpasan. Hindi tayo pwedeng mapagod tsaka sumuko. Kasi ito yung trials na ibinigay talaga para magpalakas sa atin, palakasin tayo, tsaka bigyan tayo ng knowledge na hindi dapat maulit or mangyari sa mga anak man lang natin or sa iba. Minsan nag-iisip ako kasi talagang mahirap ang buhay. Kung gagawa ka pa ng isa pang mali, parang matutultukan pa yun, tsaka masisira pa Masisira pa yung kinabukasan mo. Kaya ang ginagawa ko talagang
hindi ako nagbuibitaw sa pagdarasal. Kasi yun lang talaga yung way ng bawat natin. O, lalo na ako nung para malagpasan talaga yung problema eh. Paano nyo nairaraos yung pang-araw-araw nyo na buhay, kuya? Dahil hindi nga din sapat yung kinikita nyo, ganyan. Tapos may mga anak pa kayo. Inuuna ko yung pangangailangan kasi ng mga anak ko. Tapos talagang tinitipid ko rin yung sarili ko hanggat maaari. Kung meron man, kung ano yung priority ng mga anak ko, doon ko na talaga nilalaan. Tsaka ko na lang iniisip na yung para sa pares niya, meron akong binibigyan na parents sa Manila na may mga sakit din at senior citizen na rin. Tsaka na lang po, pagka nakakaipon naman, nagpapadala naman din po ako kagad. Pero mostly, ang target ko talaga solusyonan yung needs ng mga anak ko eh. Yung makita ko yung silang lumalaki ng maayos, yun yung nagbigay sa akin talaga ng inspirasyon kasi sa hirap ng buhay, ayoko silang yung makita din na danasin din nila or mas mahirapan pa sila sa araw na sila naman yung magkakapamilya. Ano naman po ang mga mensahe nyo sa mga anak nyo? Gusto ko sipagan lang din nila mag-aral. Tuparin nila yung pangarap nila kung ano yung nasa puso nila gusto nilang gawin nila. May gabay naman ng Panginoon palagi, basta wag lang makakalimot magdasal. Yun lang po. Sa kinikita nyo araw-araw, kuya, sapat po ba para sa inyong pamilya? May araw na kapos po eh. Kasi may araw na mahina ang benta. Pagka meron maayos na benta naman, doon po kami talaga naglalaan ng konti, nag-iipon. Para pagka dumating na naman yung unos, meron po kaming maibala man lang. Minsan nangunghutang din kami. Naranasan na rin po kasi namin yung mga bankrupt. Hindi pwedeng hindi ka susubok sa ganun eh. Kasi isa rin yun sa paraan namin para makasurvive din po. Talagang kahit Bombay, kapit din kami dyan, kahit 5-6 po. Mahirap pero laban po talaga. Ano naman po ang mensahe nyo sa misis nyo? Sana wag siyang magsasawa na pagtulungan namin kanyo kung ano po yung dapat naming pagtulungan, gawin namin yung dapat namin gawin. Sana na yung pangarap namin para sa mga anak namin matupad po namin. Alalayan niya lang ako, okay na po eh. Nandyan palagi si misis para sa inyo. Nakaalalay. Opo, lagi ko siyang katulong kasi pag meron naman po kami mga plano sa buhay, siya yung nagiging lakas ko eh. Madalas siya talaga yung ko para magawa ko rin yung dapat kong gawin para sa pamilya ko. Meron po ba yung time na nakikita mo nang nahihirapan si misis pero parang pinipili niya pa rin maging masaya sa harapan mo? Opo, meron pong ganung pagkakataon. Madalas nga kahit na kapos na kami, nagulat na lang ako, biglang patatawanin niya pa ako, yung bibigyan niya pa ako ng ng pagkakataon na kukwentuhan niya ako para malibang lang ako kahit papaano ba, makalimutan yung problema. Ano yung mga ginagawa po ni misis na hindi mo po malilimutan? Minsan, pinagtitimpla niya ako ng kape sa umaga. Pagka magugulat ako. Tapos, sasamahan niya ako pagka may iniisip akong tatanong niya sa akin, ano ba iniisip mo na naman? Tapos, sasabihin ko sa kanya, tsaka niya ako tutulungan sa pagpaplano ko, ano po yung dapat namin gawin. Ako po si Rosalyn Bicinosa, 33 years old. So, kumusta naman po si mister? Yung mister ko ba tumutulong po sa pagluluto po sa aming pagtitinda at tumutulong din siya sa mga anak namin. So, ano naman po ang mensahe niyo para kay mister? Pagpapalakas ng loob sa mga pagsubok ng bigyan ng Panginoon sa atin para sa ating mga anak para makatapos sila sa pag-aaral. Meron po kayong mga sideline na nakasukan na para lang magkaroon ng... Opo, yung pag matumal dito sa paninda namin, ma'am, naglako po ako ng ice candy. Magawa ako, din, yung macaroni salad. Pero hindi yun, yung iba, ma'am, cash. Yung iba, uutangin na lang. Okay, utangin basta sa sunod balik, may masingil. Yun ang trabaho ko po, ma'am. So, ma'am, pag nandito yung mga anak niyo, ano po ang mensahe niyo sa kanila? Mensahe ko po sa mga anak ko, wala kaming yung maibigay kundi yung edukasyon na makatapos sila. Yun po. At tatlo lang silang magkapatid. Maintain yung pagmamahal nila sa isa't isa. Yun po. Ano naman po ang mensahe niyo para kay Miss Maricel Tulfo? Ma'am Maricel Tulfo, maraming salamat po na isa po kami napili sa iyong birthday po. Maligayang kaarawan po. Sana po marami pa po kayong matulungan katulad namin na nangangailangan ng tulong po. Maraming salamat. God bless po. Bakit po kayo sumali sa Hakot Challenge, Sari-Sari Store Edition ni Hakot TV? Inihandog ko po yun para sa buong pamilya namin. Yung tindahan kasi namin ang tanging pinagkukunan namin lahat ng
pangangailangan namin. At gusto ko siyang mas mapaunlad, mas palawakin para mas maayos at stable po yung aming pangangailangan. Ano pong message nyo kay Hakot Team, Miss Maricel Tulfo? Nagpapasalamat po ako kasi napakalaking bagay po nitong dumating sa amin. Kasi naging solusyon siya sa lahat ng problema po namin. Talagang malaki po yung pagpapasalamat po kay Ma'am. Salamat po, Ma'am Maricel. Kasi isa po kami sa nabigay niyo ng pagkakataon na mas baguhin pa yung buhay namin, mas paunla rin pa po namin. Salamat po. So, good morning po, sir. Nandito po ulit ang team ng Hakot Challenge. So, nandito na po yung inyong mga groceries. So, ano na po ang mensahe nyo kay Miss Maricel Tulfo? Maraming salamat po kay Ma'am Maricel Tulfo. Natupad na po yung aming matagal na hinihiling, yung blessing po namin na mas mapaunlad tsaka mas mapalakas pa yung aming munting tindahan. Ma'am, God bless and more power po. Salamat po. Thank you po Ma'am Maricel Tulfo sa lahat ng blessing na inyo pong pinaabot sa aming mag-asawa. Ito po yung magiging mas malaking blessing para sa amin. Pangako po namin, ito po yung pa aming palalakasin at papaunlarin. God bless and more power po.